Walang perpektong tao at lahat tayo ay pwedeng makagawa ng pagkakamali. Kaya naman kailangan na pag-isipang mabuti ang mga hakbang na gagawin bago tuluyang malunod sa tukso. Dahil pwedeng magdala yon ng panghabang buhay na pagsisisi sa ating sarili. Dear Papa Dudut, hello po sa inyo at sa ating mga kaistorya. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Dylan. 28 years old, taga Ilocos pero nagtatrabaho dito sa Maynila. Matagal na rin po akong subscriber ng inyong YouTube channel. Libangan ko na ang pakikinig sa mga kwento na inyong binabasa. Nakakatuwa kasi open ang inyong channel sa lahat ng klase ng kwento ng inyong letter senders. Kumbaga hindi kayo namimili ng babasahin dahil lahat naman ng kwento ng buhay ng tao ay palagi nakapag-iiwan ng aral sa iba. At sana'y ganun din ang maging katapusan nitong kwento ko. Ang makapagbigay ako ng aral sa mga tao na kagaya ko. Papadudot nang makapagtapos ako ng pag-aaral sa college ay nag-decide ako na magtrabaho na sa Maynila. Nung una nga ay ayaw pa ng mga magulang ko kasi medyo malayo ang Maynila sa aming lugar. Ayaw nilang pumayag na mag-rent ako ng apartment kasi marami raw nagkalat na masasamang tao. Paano kung pasukin ka na magnanakaw sa titirhan mong apartment? O kaya yung makakasama mo mismo ang magnanakaw at gawang ka ng masama? Nag-aalala ang tanong ni Mami noon. Tama ang mami mo. Napakaraming masamang tao sa Maynila. May mga magnanakaw doon, drug addict at mamamatay tao. Dagdag pa ni Daddy. Dito rin naman po sa lugar natin may masamang tao. Kahit sang sulok tayo ng Pilipinas pumunta, hindi tayo makakasigurado na ligtas ang buhay natin. Ang wika ko naman. Pero kung dito ka magtatrabaho, hindi kami masyadong mag-aalala sa iyo ng daddy mo. Dylan, anak, hindi mo naman kailangang lumayo para lamang magtrabaho. Maayos ang negosyo namin ng daddy mo kaya hindi naman tayo nagigipit sa pera. Wika pa ni Mami. Ay na nga po Mami, hindi naman po pwede na palagi kong iasa sa inyo ang lahat ng pangangailangan ko. Lalo na ngayong tapos na ako sa pag-aaral ko. Ang sabi ko pa. Anak ka pa rin namin kaya responsibilidad pa rin namin na suportahan ka. Ang sabi ni Daddy. Ang responsibilidad niyo po ay alagaan at pag-aralin ako bilang mga magulang ko. Pero nasa tamang edad na po ako ngayon. Oras na po na pag-aralan kong mabuhay nang hindi umaasa sa inyo. Ang sabi ko naman. Parang sinasabi mo na rin na binabaliwala mo na kami bilang mga magulang mo. Nawala na kaming halaga ngayon sa buhay mo. Sabi pa ni Mami. Malungkot ang mukha niya at nagpipigil na maluha ang kanyang mga mata. Napakamot sa ulo na medyo napangiti ako sa naging sagot ng mga magulang ko, Papa Dudut. Naintindihan ko naman ang sinasabi nilang yon kasi nga buong buhay ko nakaasa ako sa kanila. Kahit gusto ko nang mag-working student noon para lamang magka-work experience ako ay ayaw nila akong payagan. Kasi hindi naman daw kailangan. May negosyo kasi kami ng babuyan sa lugar namin. Masasabi ko na malakas ang kita noon kaya tinatamasa ko talaga ang magaan na klase ng buhay. Maganda rin ang bahay namin na may 3 palapag. Tapos 2 pa ang sasakyan namin na nasa loob ng maluwag na garahe. Ang kwento ni na Daddy ay plano nila na magkaroon ng malaking pamilya at 5 anak ni Mami Papa Dudut. Kaya lang nang maipanganak ako ni Mami nagkaroon ng komplikasyon sa obaryo si Mami at kinakailangan na tanggalan ng kanyang matres. Tinanggap na rin nila na ako na lang ang anak na pinagkaloob sa kanila ng Diyos.
Kaya naman nagtulungan talaga sila para maibigay sa akin ang lahat ng pangangailangan ko. Nagsimula sila sa pagtitinda ng mga gulay at karne sa palengke. Nagtipid at nag-ipon ng puhunan para sa malaking negosyo. Hanggang sa yun na nga, nang 5 years old na ako ay nagdire-diretso na ang swerte sa kanilang buhay at naramdaman ko yon. Kasi na-spoil talaga ako ng mga magulang ko. Pinag-aral nila ako sa private school, paraging binibilhan ng usong gadget kahit na hindi ko naman kailangan, at sa college graduation ko nga ay brand new car ang niregalo nila sa akin. Kaya naman nasanay talaga ako na nakaasa lamang sa kanila. Dahil kahit gustuhin ko na maranasan ng simpleng buhay, kahit sa pagiging working student lang muna ay hindi nila ako pinayagan. Ayaw daw nila akong mahirapan kasi ako ang nag-iisang anak nila. Pero naisip ko na hindi pwedeng ganun kami habang buhay. Hindi pwede na palagi akong nakaasa sa kanila. Hindi pwede na binibaby pa rin nila ako kahit oras na para pasukin ko ang totoong mundo na para sa akin. Hindi ako tumigil sa pangungumbinse sa kanila na payagan akong makapagtrabaho sa Maynila, Papa Dudut. Nung una ay pareho talaga silang tutol sa gusto kong mangyari. Pero dahil lalaki si Daddy, mas nauna niyang maintindihan na kailangang pag-aralan ko ng maging responsibilidad ang sarili ko. Dapat masanay na akong hindi umaasa sa kanila. Dahil darating ang panahon na bubuo din ako ng pamilya na ako lang ang magbibigay ng kanilang pangangailangan. Hindi ko magagawa yon kung hanggang sa mga oras na yon ay sanay pa rin ako na umaasa sa mga magulang ko. Kaya naman pumayag na rin si Daddy sa gusto kong mangyari. Si Mami na lang noon ang palaging nagdadrama sa tuwing sasabihin ko na luluwas ako ng Maynila para magtrabaho. Hindi ka pa naman mag-aasawa, bakit niya na kaagad ang nasa isipan mo? Bakit pagbuo na kaagad ng pamilya? Tanong ni Mami nang subukan kong ipaintindi sa kanya ang kadahilanan ko. Hindi pa nga po, pero syempre kailangan na masanay na ako mabuhay nang hindi umaasa sa inyo. Tugon ko. Dito ka na lang magtrabaho at huwag ka nang lumayo pa, ang sabi ni Mami. Mas matututo po akong maging responsable kung lalayo ako sa inyo, Mami. Palagi niyo po kasi akong binibaby, kaya hindi ko magagawa yun. Nakangiti at may lambing na sabi ko para naman hindi masyadong magtampo si Mami. Kasi nga ikaw ang nag-iisang anak namin ng daddy mo, kaya ikaw lang talaga ang ibaby ko. May tampo at lungkot na wika ni Mami. Hayaan mo na ang anak mo sa gusto niya. Tama naman siya. Lalaki siya kaya kailangan na matutunan niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Segunda sa akin ni Daddy, mas lumakas ang loob ko noon dahil nagkaroon na ako ng kakampi. O ngayon, pinagtutulungan niyo ako. Ano ba ako sa bahay na ito? Dinadaan-daanan na lang ng mga desisyon ninyo? Ang sabi pa ni Mami. Siyempre ikaw pa rin ang mami ko. Huwag po kayong mag-alala kasi madalas naman akong uuwi dito. Hindi rin po ako mag-aasawa kaagad at palagi ko kayong tatawagan para hindi kayo masyadong mag-worry sa akin. Nakangiti kong sabi. Tama si Dylan. Hindi naman porke magtatrabaho siya sa Maynila, mag-aasawa na siya. Hayaan na lang natin muna siya sa gusto niyang gawin. Hindi naman mapuputol ang pagiging magulang natin sa kanya. Ibibigay lang natin ang suporta natin sa gusto niyang gawin sa buhay niya. Wika pa ni Daddy. Napabuntong hininga na lamang si Mami bago nagpunas ng luha. Ang mga nanay talaga, kahit kailan ay napakadrama. Sige basta tuparin mo ang pangako mo na palagi kang tatawag sa akin ha? Ang wika pa ni Mami. Yes po Mami, promise. Nakangiting tugon ko bago ko siya niyakap ng napakahigpit. Sa wakas Papa Dudut ay nakumbinsi ko rin si Mami na payagan ako na magtrabaho na sa Maynila. Sobrang emosyonal niya
sa pag-alis ko na para bang sa abroad ako magtatrabaho at ilang taon na mawawala. Pero naiintindihan ko naman siya kasi nga iyon ang kauna-unahang pagkakataon na mapalayo ako sa kanila ni Daddy ng matagal. May trabaho na rin naghihintay sa akin sa Maynila kasi nakapag-apply na ako sa online. Na-interview sa phone at naipasa ko ang lahat ng yon. May dati rin akong kaklase na makakasama ko sa isang apartment para makatipid ako. Gusto nga sana ni na Mami na mag-solo na lamang ako ng bahay pero mas matututunan ko ang pagtitipid kung gagawin ko. Kapag ako na ang nagbabayad ng sarili kong bills at iba pang mga gastusin. Hindi naman sa ma-pride ako pero iba lang talaga ang dating sa akin kapag natututunan ko nang tipirin ang sarili ko. Magbabudget ng para sa ibang gastusin at hindi na umasa sa mga magulang ko. Humahanga kasi ako sa mga kaklase ko noon na puro academic scholar. Tapos nagpa-part-time job pa sa malapit na restaurant. At kapag narinig ko ang kwento ng buhay nila ay naiisip ko na parang hindi ko kakayanin na pagdaanan yon. Kasi hindi ako lumaki sa buhay na meron sila. Pero nakita ko kung gaano sila pinatatag ng buhay ng kinalakhan nila. Dahil limitado ang lahat para sa kanila lalo na pagdating sa pera, natuto sila na mas magsumikap. Aga silang naging responsable, bagay na gusto ko ring matutunan pero hindi ko magagawa hanggat nasa poder ako ng mga magulang ko. Sa isang taon na lumipas, pakiramdam ko ay mas nakilala ko ang sarili ko, Papa Dudut. Hindi na kasi limitado ang bawat kilos ko kasi wala na akong mga magulang na nakabantay sa akin. Nahirapan talaga ako sa umpisa kasi nga'y wala akong ideya sa buhay solo o pagiging independent. Hindi na ako humihingi ng pera sa mga magulang ko, naguhulog pa rin sila ng pera sa bank account ko pero hindi ko talaga ginagastos yon. Pinangatawanan ko na gusto kong matutunan kung paano ang maging malaya mula sa poder nila. Hindi rin pala talaga biro yung wala kang ibang aasahan kung hindi ang sarili mo lamang. Hindi biro ang pagkasyahin ang kinikita ko sa araw-araw na gastusin, lalo na sa mga nakasanayang kong luho o pagkain. Nung umpisa ay nagagastos ko pa ang mga perang ibinibigay ni na Daddy, Papa Dudut. Pero naisip ko na hindi ko magagawa ang gusto ko, na matutunan ang pagiging independent kung patuloy ko yon na gagawin. Kaya naman inunti-unti ko ang lahat. Nagsimula akong magbawas ng mga bagay na binibili ko lalo na yung mga hindi naman kailangan. Hindi na ako madalas na bumibili ng mamahaling kape o pagkain at binawasan ko na rin ang pagiging gimikero ko. Wala naman akong gustong patunayan sa mga magulang ko pero siguro sa sarili ko ay meron. Kailan ang alis mo? Tanong ko sa kasama ko sa apartment na si Luis. Sa 1 linggo na, tugon niya. Mag-abroad kasi siya kaya mawawala na ako ng kasama sa apartment. Ibig sabihin pala ay mag-isa na lamang ako dito sa apartment, ang sabi ko. Kaya mo namang bayaran mag-isa ang upa dito. Kaya mo ring sagutin lahat ng magiging bills mo. Natatawang tugon pa ni Luis. Oo, kung gagamitin ko yung mga pinapadalang pera nila Mami pero alam mo naman ayokong gawin yun. Wika ko. Ikaw naman kasi, inuuna mo pa ang pride mo, ang sabi pa ni Luis. Hindi nga ako ma-pride, ayoko lang na palaging umaasa sa kanila. Ang tagal ko na naging spoiled sa kanila, tama na yung ilang taon na yun. Kaya dapat na matuto akong tumayo sa sarili ko at sarili ko naman ang asahan ko, tugon ko. Ang dami kayang naiinggit sa estado ng buhay mo tapos ikaw gusto mo na maging kagaya lang namin, ang sabi niya. Uy, wag mong nilalang ang klase ng buhay na meron kayo. Nakaka-amaze kaya kayo kasi ang aga ninyo naging independent. Samantalang ako hanggang ngayon gusto pa rin i-baby ng mga magulang ko, ang sabi ko naman. Normal naman yun kasi solong anak ka. Hindi kagaya ko na 6 kami tapos ako pa ang panganay kaya ako ang sumasalo ng responsibilidad ng mga magulang ko na maagang nag-anak.
Buti nga ang mga magulang mo. Nang magpakasal sila, pareho na silang handa. Basta ako, kapag nagpakasal ako, hindi ko iaasa sa magiging anak ko ang buhay namin. Hi, anyway, may nakausap na pala ako na pwede mong makasama dito sa apartment. Wika niya. Talaga? Sino? Tanong ko. Pinsan ng dati kong katrabaho. Bago lang din dito sa Maynila at mabait naman daw. Sakto na next week ang dating niya. Pag-alis ko, sagot naman niya. Sakto nga kasi hindi na ako magkakaproblema sa ibang bayarin dito sa apartment. Salamat Luis, sabi ko. Papadudot matagal ko ng kaibigan si Luis at alam ko naman na hindi niya ako ipapahamak. Hindi siya magpapatuloy ng makakasama ko sa apartment nang alam niyang pwede akong gawa ng masama. Kaya naman malaki ang tiwala ko na mabuting tao ang makakasama ko sa apartment. Ilang araw pagkatapos niyang umalis ay dumating na rin sa apartment ang bago kong makakasama, Papa Dudut. Allen ang pangalan niya. Matangkad siya, matipuno ang pangangatawan at magandang mata. Nagtatrabaho sila bilang waiter sa restaurant na malapit sa opisina namin. Masaya siyang kausap at maraming kwento na na-share sa akin. Kaya naman sa loob ng isang buwan ay naging malapit kami sa isa't isa. Yung closeness na parang noong ko lang na-experience sa isang kaibigan na lalaki. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko pero habang tumatagal, nagkakaroon siya ng espesyal na puwang sa puso ko. Ang sarap pala ng big sushi nila sa restaurant na to. Ang sabi ni Allen, magkasama kami noon sa restaurant dahil pareho kaming walang pasok sa trabaho. Sabi ko naman sa iyo maraming masarap na kainan dito, tugon ko. Hindi kasi ako palagala talaga. Isa pa limited lang din palagi ang budget ko. Ang sabi naman niya. Minsan lang naman tayo gumastos kaya okay lang yan. Pero itong dinner natin, treat ko na kasi ako ang nagaya ngayon na samahan mo ko sa pagkain dito. Ang sabi ko. O hindi pwede, nakakahiya. Ang sabi niya. Ano nakakahiya dun next dinner naman natin ikaw nang may sagot. Sabi ko naman na kinatawa niya. Nasa kalagitnaan kami ng masayang pagkwekwentuhan nang may lumapit sa amin na babae. Allen? Wika ng babae. Gail? Gulat na wika ni Allen. Ikaw nga babe, bakit hindi mo sinabi na nandito ka? Wika pa ng babae. Medyo nagpintig ang tenga ko sa tinawag niya kay Allen. Hindi ko alam kung bakit parang biglang pumakla ang panlasa ko. Sa kinuha kong sushi, bigla tuloy akong napaupo at nabaling sa akin ang tingin nilang dalawa. Ipapakilala na dapat ni Allen ang babae nang bigla itong magsalita. Hi, I'm Gail, Allen's girlfriend. And you are? Nilunok ko muna papadudot ang sushi na nasa bibig ko bago ngumiti kay Gail. I'm Dylan, kasama ni Allen sa apartment, tugon ko. Oh I see, ikaw pala yun. It was nice to meet you. Sabi niya pero ngiti na lang ang sinagot ko sa kanya. Nairita kasi ako nang makishare pa siya ng table sa amin kaya naman nagpaalam na ako kay Allen na mauuna na sa apartment at iniwanan ko na silang dalawa. Hindi ko alam kung bakit bigla na lamang akong na bad trip ng gabing yun, Papa Dudut. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Nang makauwi ako sa apartment ay dumiretso na akong nahiga pero hindi rin kagad ako nakatulog. Naramdaman ko pa ang pag-uwi ni Allen pero hindi ko siya kinibo. Hindi ako nagsalita at dire-diretso lamang sa pagpikit ng mga mata ko. Mula ng gabi na yon ay hindi na kami masyadong nagpansinan ni Allen. Hindi ko alam kung sino ang unang umiwas sa amin o sabay kaming nag-iwasan na dalawa. Ewan ko ba? Hindi ko alam kung saan ang gagaling ang inis na nararamdaman ko sa kanya. Kung inis yon o selos, hindi ko na alam. Hanggang isang gabi na nasa sala ako ng apartment, saktong kakauwi niya lang din. Papasok na dapat ako ng kwarto para muling umiwas sa kanya pero sinabi niya na may dala siyang kape. Binili ang mamahalin na paborito kong kape. Siyempre nakonsensya naman ako na hindi yun inumin kaya nagstay na lamang ako sa sala. Nung umpisa ay parehas kaming tahimik hanggang sa siya na ang unang nagsalita.
Si Gail, hindi ko talaga siya girlfriend. Kinakapatid ko siya at pinagkasundo na kami ng mga magulang namin. Sabi ni Allen kahit na hindi ko naman tinatanong ang tungkol sa babae na yon. Bakit mo sinasabi sa akin yan? Nagtatakang tanong ko. Dahil gusto kita, Allen, tugon niya. Napatingin ako sa kanta at noon ko lang napagtanto na kanina pa pala siyang nakatitig sa akin. Nagsimula akong lalong maguluhan sa sariling nararamdaman ko. Hindi ko alam kung saan ako mag-uumpisa para masagot ko ang sinabi niya na yon. Pero papadudot nakita ko na lamang ang sarili ko na nakipagpalitan ng mainit na halik kay Allen hanggang sa mapunta kami sa ibabaw ng kama. Nagkaroon ako ng mga ex-girlfriend pero yun ang unang pagkakataon na may nakahalikan akong lalaki. Mainit na halik na nauwi sa pakikipagtalik. Ang weird ng pakiramdam. Ang weird pero masarap. Doon ko naisip na kaya siguro walang girlfriend ang tumatagal sa akin noon kasi lalaki talaga ang gusto ko na makarelasyon. Oo, matagal na akong attracted sa kapwa ko lalaki at pilit ko lamang na nilalabanan yon. Isa rin sa mga dahilan kung bakit gusto kong umalis sa poder ng mga magulang ko kasi alam ko na hindi sila papayag sa oras na malaman nila na ang nag-iisang anak nila ay hindi straight na lalaki. Hindi ako lasing ng gabing yon, kaya bawat halik at haplos ni Allen sa katawan ko ay nararamdaman ko. Hanggang sa tuluyan ng maging isang katawan naming dalawa. Yun ang pinakamasarap na pagtatalik na naranasan ko. Yun din na nagpa-realize sa akin na si Allen ang tao na magbibigay ng totoong saya sa buhay ko. Nang linggo na yon ay nakipaghiwalay na rin si Allen kay Gail. Oo, wala naman talaga silang relasyon. Pero pinaalam niya kay Gail na kailanman ay hindi magiging totoong sila kasi wala namang pagmamahal sa kanya si Allen. Hindi kaagad yon natanggap ni Gail at nang malaman nito ang tungkol sa relasyon namin ay sinumbong nito ang relasyon sa mga magulang ni Allen. Galit na sumugod ang tatay ni Allen sa bahay at pinagmumura ko. Sinabihan niya rin ako ng masasakit na salita na halos dumurog sa pagkatao ko. Pero pinaglaban ako ni Allen papadudot. Sinabi niya sa tatay niya kung gaano niya ako kamahal. Na kahit na anong mangyari daw ay hindi niya ako iiwanan. Galit na umalis ang tatay niya at ang sabi pa nito ay isusumpa raw kami ng Diyos dahil sa relasyon naming dalawa. Hindi ako makapaniwala papadudot na mas pinili ako ni Allen kesa sa pamilya niya. Kaya raw kasi talaga sila pinagkasundo ni Gail kasi ramdam na ng mga magulang niya ang tungkol sa preference niya. Sa aming dalawa siya ang mas malambot kumilos. Pero yun daw ang kauna-unahang pagkakataon na mas pinili niyang sundin ang sarili niya kesa sa ibang tao. Palagi na lamang daw kasi siyang sumusunod sa mga sinasabi ng mga magulang niya. Para bang lahat ay bantay sarado sa mga kilos niya. Naalala ko tuloy ang sarili ko sa kanya. Kaya ako umalis sa poder ng mga magulang ko ay para mas makilala ko ang sarili ko. At nagawa ko yon mula nang maging kami ni Allen. Kailan mo ko ipapakilala sa parents mo? Tanong ni Allen. Hindi kaagad ako nakasagot kasi hindi ko rin alam ang dapat kong isagot sa kanya. Hindi kasi ako kasing tapang ni Allen. Pakiramdam ko kapag ginawa ko yon ay itatakwil talaga ako ng mga magulang ko. Bagay na hindi ko matanggap kapag nangyari yon. Nangako naman ako sa kanya na darating din ang panahon na siya naman ang ihaharap ko sa mga magulang ko. Kahit na hindi ako sigurado kung kailan ko magagawa yon, kaya lang ay biglang dumalaw noon sila mami at daddy nang walang pasabi sa apartment ko. Inaasahan na ni Allen na ipapakilala ko siya bilang boyfriend ko pero hindi ko nagawa yon. Pinakilala ko lamang siya bilang kaibigan at kasama ko sa apartment. Sinabi ko pa na may girlfriend si Allen at malapit ng ikasal. Iba kasi ang tingin na ginagawa sa kanya noon ni mami at ayoko maghinala sila ni daddy na may relasyon kami ni Allen. At pagkaalis ng parents ko sa bahay ay sobra kaming nag-away ni Allen. Pakiramdam niya raw ay hindi ko talaga siya mahal kasi hindi ko nagawa na ipakilala siya sa mga magulang ko.
Umalis siya noon sa apartment at ako naman sa sobrang gulo ng isipan ko ay umuwi muna ako sa bahay. Nag-leave ako sa trabaho at ilang araw na namalagi sa bahay namin sa Ilocos. May problema ka ba anak? Tanong ni Mami. Natahimik ako bago pigil ang mga luha na napatingin sa kanya. 2 araw na ako sa bahay namin at palagi lamang akong tahimik. Alam ko na napansin na nila yon ni Daddy kaya hindi na nakapagpigil si Mami na tanungin ako nang pumasok siya sa kwarto. May gusto ka bang sabihin sa akin o ipagtapat? Sabihin mo na anak at maintindihan ko kahit ano man yan, ang sabi pa ni Mami. Mami, I'm sorry, naiiyak na wika ko. Bakit ka nagsosorry? Ano bang kasalanan ang nagawa mo? Tanong ni Mami habang nakahawak sa kamay ko. I'm not straight po Mami. I'm gay. Muling naluluhang pagtatapat ko sa wakas. Si Allen ay boyfriend mo siya hindi ba? Tanong pa ni Mami. Napalunok muna ako ng laway bago tumango sa tanong niya. Nagtataka ako kung bakit ganon ang naging tanong niya sa akin. Matagal ko nang alam kasi matagal ko na rin nararamdaman dila. Wika pa ni Mami. Paano niyo po nalaman? Tanong ko. Anak kita kaya kilala kita. Dilan isa pa ay hindi mo naman kailangan maglihim sa amin ng daddy mo. Kahit ano pa man ang kasarian mo ay tatanggapin ka namin. Kasi anak ka namin at mahal na mahal ka namin. Ang sabi pa ni Mami na lalo nagpaluha sa akin. Hindi ako makapaniwala na matagal na pala nilang napapansin sa akin na hindi ako straight papadudot. Mas nauna pa sina Mami na makapansin ang bagay na yon. Ako kasi pinipigilan ko pa talaga ang sarili ko. Kinumbinsi ko ang sarili ko na straight ako at mali ang nararamdaman ko na pagkagusto sa kapwa lalaki. Sinabi ko na hindi ko yon dapat nararamdaman kasi lalaki ako at sa babae lamang ako dapat nagkakagusto. Natakot din ako na mahusgahan ang mga tao sa paligid ko. Ang hindi ko alam ay matagal na palang tanggap ni Mami at Daddy kung sino at ano ako. Kaya naman nang umuwi ako sa apartment at muli kong makita doon si Allen, kaagad ko siyang niyakap at hinalikan sa mga labi. Humingi ako ng sorry sa kanya at sinabi ko na alam na ng parents ko ang tungkol sa aming dalawa. Natuwa siya at nagpasalamat kasi sa wakas ay hindi na namin kailangang magtago pa. Akala ko noon papadudot ay magiging tuloy-tuloy na ang masayang relasyon naming dalawa. Pero nagtaka ko kung bakit nararamdaman ko ang biglang panlalamig sa akin ni Allen. Madalas na iniiwasan niya ang mga halik ko lalo na kapag sinusubukan ko na romansahin siya. Naisip ko na baka pagod lamang siya sa trabaho at wala sa mood. Hinayaan ko lamang siya kasi alam ko naman na babalik din kami sa dati. Kaya lang ang hindi ko inaasahan noon na yung magising na lamang ako na wala na siya sa tabi ko. Pati na ang mga gamit niya. Isang sulat ang iniwan niya sa akin na humihingi siya ng sorry kasi tinatapos na niya ang lahat sa aming dalawa. Wala siyang kahit na anong dahilan na ibinigay. Magkahalong kirot sa dibdib. At pagkalito ang naramdaman ko noon papadudot. Hindi ko maintindihan kung bakit nagawa yon ni Allen. Kung kailan naman legal na ang aming relasyon, sa kanya pa ako binitawan. Sinubukan ko siyang hanapin pero bigo ako. Wala akong kilala na kahit na sino na pwedeng makapagturo kung nasaan siya hanggang sa sumuko na lamang ako. 3 taon ang lumipas, nakita kami ni Gail sa isang coffee shop. At hindi ko inaasahan na sa kanya ko pa malalaman ang nangyari kay Allen. Wala na si Allen. Namatay na siya last year. Hindi mo ba alam? Namatay siya ng dahil sa AIDS. Seryosong wika ni Gail. Parang gustong sumabog ng puso ko noon sa mga nalaman ko papadudot. Kaya kahit naka-move on na ako sa relasyon namin ni Allen, hinanap ko ang mga kaibigan niya na pwedeng makatulong sa mga tanong sa isipan ko. At doon ko nakilala si Liam, ang isa sa mga best friend ni Allen. Sa kanya ko nalaman na ang dahilan ng pakikipaghiwalay
at pag-iwan sa akin ni Allen dahil naging HIV positive daw ito. Noong minsan daw na nag-away kami ni Allen nang dahil sa mga magulang ko at umuwi ako ng Ilocos, may naka one night stand daw si Allen. Nang sumunod na linggo ay nalaman niya na nahawa nga siya ng pagiging HIV positive na dahilan kaya ayaw na niyang may mangyari sa aming dalawa. Lumayo siya at sinolo ang kasalanan na nagawa niya sa relasyon namin. Mahal na mahal daw ako ni Allen at nagsisisi raw siya kung bakit nagpadala sa tukso at galit na nararamdaman noon. Mas pinili na lamang niyang makapag-isa kaysa madamay ako sa pagdurusa niya. Papadudot, hindi naman ako nahawa sa sakit ni Allen. Pero hanggang sa mga oras na ito ay namimiss ko pa rin siya at ramdam ko na nandito pa rin sa puso ko ang pagmamahal ko para sa kanya. Sayang lang kasi kung kailan natagpuan na namin ang isa't isa, saka pa kami sobrang sinubok ng tadhana. Salamat po kung sakali man na mapili po ninyong basahin ang sulat ko. Lubos na gumagalang, Dylan. Maraming mapanghusgang mga mata sa mundong ito hanggang sa panahon ngayon. Kaya hindi natin masisisi ang isang kagaya ni Dylan na matakot na ipakita sa kanyang mga magulang at ibang tao kung sino talaga siya. Pero kung alam naman natin na wala tayong ibang tinatapakan o sinasaktan na tao, subukan nating magpakatotoo. Huwag nating iisipin ang sasabihin ng iba. Huwag tayong magpapaapekto sa mga maririnig natin mula sa kanila. Dahil ang mahalaga ay natutunan natin na ipaglaban ang sarili natin bilang isang normal na tao. Huwag kalimutan na hanapin ang Papa Dudut Vlogs. Mag-subscribe din po sa Kaistorya YouTube channel. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.